Hello sa lahat ng tagapakinig mo, Sir Casper. Kumusta kayo? Noong isang buwan lang ako naging listener mo. Actually, yung anak ko ang tagapakinig mo. Nang mapakinggan niya ang kwento ng aswang na may kaibigang tao, sinabi niya sa akin na ibahagi ko raw sa channel mo ang aking karanasan para maging inspirasyon ng iba. Bali ang nagsulat sa kwentong ito ay ang aking anak. Medyo malabo na po kasi ang mata ko, pero malakas pa ako. Sa ngayon, nasa 80 anyos na ako. Nangyari ang aking karanasan taong 1961 sa Camarines Norte, kung saan ako lumaki at nagkaisip. Sa ngayon, narito kami sa Camarines Sur dahil taga rito ang aking asawa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Samuel. Magsisimula na ako sa pagkukwento. Iyon ang unang araw ng pasukan sa third year high school. Excited akong pumasok noon. Pagpasok ko noon sa school at naglalakad patungo sa pinakadulong bahagi ng compound, naroon kasi ang room namin. May napansin akong lalaki na nakaupo sa upuan na nasa gilid ng isang puno ng akasya. Nakatitig lamang siya sa mesa at mukhang malalim ang iniisip. Hindi ko alam pero gusto kong lapitan ng lalaki at kausapin. Mukhang bago lamang siyang estudyante dahil noon ko lamang siya nakita. Maaga pa naman nun, kaya naglakad ako papalapit sa kanya. Tinignan niya ako at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Akmang tatayo na siya nun, pero inunahan ko na siya. Hindi kita sasaktan. Gusto lang talaga kitang kausapin. Nakakangiti kong sabi nun. Umupo ulit siya. Ako naman nang makalapit, umupo ako sa katabing upuan. Tinanong ko siya nun kung ano ang ginagawa niya ron at bakit hindi siya pumasok sa classroom nito. Nagyuko ito ng ulo dahil nahihiya. Ang sabi nito, nahihiya daw siya dahil wala siyang kasama o kakilala na papasok sa loob. Ayaw niyang sa kanya matuon ang atensyon ng kanyang mga kaklase. Naawa ako sa lalaki. Ang tawag sa kanya ngayon ay introvert. Ano bang seksyon mo? Tanong ko. Sinabi niyang seksyon at year niya. Natuwa ko dahil pareho kami ng year at seksyon. Niyaya ko na siya noon na tumayo at sabay na kaming papasok sa room. Kita ko ang saya niya noon habang naglalakad kami patungo sa classroom. Nagpakilala ako at ganun din siya. Natutuwa akong makilala ka, Gino. Nakangiti kong sabi. Pagpasok namin sa loob, napatingin sa amin ang aming mga kaklase. Pero kaagad din nilang itinuon ang atensyon sa mga ginagawa. Niyaya ako ni Gino na maupo sa bandang dulo dahil doon daw siya nasanay. Hinayaan ko na lamang siya noon, maging sa pagpapakilala. Nakayuko lamang siya. Sabay kaming nagmerienda at kumain noon ng pananghalian. Hanggang sa 3 araw na kaming magkaibigan noon ni Gino, may napansin ako sa kanya nung habang kumakain kami ng tanghalian. Napansin ko ang karne na ulam niya noon. Hindi iyon gaanong naluto. Sinabi ko pa iyon sa kanya. Ang sabi niya lang sa akin, mahilig talagang kumain ng half-cook noon si Gino. Hinayaan ko na lamang siya noon. Sa pang-4 na araw, napansin ko na hindi siya mahilig kumain ng mga pagkain na may luya, bawang at kalamansi. Hanggang sa naikwento ko iyon sa aking ama. Sigurado ka ba na tao ang kaibigan mo? Tanong niya. Nagtaka naman ako noon. Bakit ganoon ang tanong ni tatay? Sinabi ko naman na, opo naman tay, tao po siya. Ano bang klaseng tanong yan tay? Biro ko pa noon at natawa ng malakas. Ang sabi ni tatay, mga aswang lamang ang takot sa mga ganon.
Iyon yung luya, bawang at kalamansi. Ipinagtanggol ko naman si Gino nan. Ang sabi ko, tao siya at hindi aswang. Baka allergy lamang siya dahil iyon ang sabi sa akin ni Gino. At kung aswang man siya, tatanggapin ko siya ng buo. May mga aswang na mababait, may mga aswang din na masasama naman. Oo, naniniwala ako noon sa aswang dahil na rin sa mga kwento sa akin noon ng aking lolo at iba pang mga kabaryo. Pero hindi pa ako nakakakita noon ng aswang. Napailing na lamang si tatay at sinabihan ako na kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. Ang mga aswang, anak, sa umpisa lang mababait yan. Pero kapag nagtagal, gagawan ka ng masama para may pakinabang ka. Makahulugan na sabi ni tatay noon at saka umalis. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya at pumasok na lang ako sa silid. Nahiga ako sa kama at inisip ang mga nangyari. Hilaw na karne, luya, bawang at kalamansi. Hindi kaya aswang nga talaga siya. Ang sabi ko pa sa sarili ko noon, kung totoong aswang nga siya, tiyak na sasabihin niya iyon sa tamang panahon kung saan handa na siya. Lumipas ang ilang mga araw, nakita ko mismo si Gino na nagpapatunay sa kanyang tunay na lahi. Umaga iyon. Nagpaalam ang aking kaibigan na pupunta lang sa CR. May ginagawa kasi ako noon, kaya hindi ko siya masamahan. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas, ay wala pa rin siya. Kaya naman, nagpaalam ako sa mga kaklase ko. Vacant namin noon, dahil wala ang isang teacher namin. Hinanap ko siya sa kung saan, ngunit hindi ko makita. Naisip ko ang lugar kung saan kami palaging nagtatambay. Sa upuan roon, malapit sa puno ng akasya. Nang naroon na ako, may narinig akong parang may kung anong nilalang na kumakain. Kinakabahan ako noon. Sa gilid kasi niyon ay classroom na rin, pero ginagawang tambakan ng mga gamit, kaya walang masyadong nagpupunta roon. Dahan-dahan akong lumapit roon. Isinandal ko ang aking likod sa pader at sumilip. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko si Gino. Hawak niyang isang manok at kinakain iyon ng hilaw. Kaagad akong umalis sa pagkakasilip. Nang lumingon siya para tignan ang paligid. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Totoo nga ang sabi ni tatay. Aswang si Gino. Pero ayaw ko muna siyang husgahan. Tatanungin ko siya mamaya. Hiniling ko na sana huwag niya akong saktan. Umalis na lang ako ron at bumalik na sa classroom. Nagulat pa nga ang aking mga kaklase dahil sa itsura ko. Namumutla raw ako. Ayos lang ako. Masama kasi ang pakiramdam ko kanina. Sabi ko na lamang. Hindi naman sila nang usisa pa. Makalipas lamang ang 15 minutos. Dumating si Gino. Nakatitig siya sa akin noon habang naglalakad siya papalapit sa akin. Nagbaba ako ng tinginan. Hindi ko siya kayang tignan. Takot ang nararamdaman ko nun. Nang maupo siya sa tabi ko, nagsalita siya. Pwede ba tayong mag-usap sa dating tagpuan natin? Tanong niya na ikinagulat ko. Tumango na lamang ako nun at hindi na nagsalita pa. Inisip ko nun, hindi kaya nakita niya ako. Mas lalo akong kinabahan nun, pero kinalma ko ang aking sarili. Hanggang sa sumapit ang tanghalian. Sabay kaming kumain pero hindi kami nag-uusap. Hanggang sa pumasok na kami sa room sa panghapon naming klase. Nang matapos ang klase, sabay kaming nagpunta roon. Nang makaupo kami sa upuan, ilang minuto kaming hindi nag-usap noon. Tinitignan-tignan ko rin ang paligid. Baka kasi wala ng estudyante na dadaan sa pwesto namin.
Naalala ko tuloy ang sinabi ng tatay ko na tatanggapin ko siya. Pero kapag nakita mo na pala ng personal ang aswang, matatakot ka pa rin pala. Hanggang sa... "Nakita mo ako di ba kanina?" tanong niya. Natigilan ako. Napatitig ako sa kanya. Sinabi ko ang totoo na nakita ko siya na may kinakain. Kumakain siya ng hilaw na manok. "Aswang ako, Samuel," sabi niya. Hindi na ako nagulat nun dahil alam ko na iyon. Tinanong niya ako kung tanggap ko daw ba siya sa kalagayan niya. Matagal akong hindi nakasagot. Tanggap ko nga ba siya? O kaya ko ba siyang tanggapin? Kaya nilihim niya sa akin ang pagkatao niya na ang dahilan kung bakit hindi siya pwede sa luya, bawang at kalamansi ay dahil sa aswang siya. Natatakot siyang mawala ng kaibigan. Pero mapaglaro ang tadhana. Sadyang gusto nito na malaman ko ang tunay niyang pagkatao. "Nakita mo ba ako kanina?" tanong ko. Dahil ang alam ko, hindi niya ako napansin. Malakas daw ang pakaramdam niya at alam niya ang amoy ko. Natawa pa ako na biniro kung ano ang amoy ko. Natawa na lang din siya nun. Kahit papaano gumaan ang pakaramdam ko. Dahil wala siyang ginawang masama nang malaman ko kung ano talaga siya. Ang sabi niya, malaki ang tiwala niya sa akin na hindi ko siya ipapahamak. May balak naman siyang sabihin ang totoong pagkatao niya sa tamang panahon. Nakangiti siya. Sinabi niya na wala siyang gagawin na masama sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag nun. Sinabi ko rin na mas mabuti na yung hayop ang kainin niya kaysa sa lamang loob ng tao. Natanong ko siya kung bakit umalis siya sa dati niyang paaralan. Ang sabi niya, naboboli daw siya noon na aswang dahil sa mga bawal niyang kainin. Hindi naman niya ipinakita ang tunay niyang anyo bilang aswang. Nang mga sandaling iyon, gusto kong makita ang tunay niyang anyo. Pero ang sabi ni Gino, ayaw na niyang bumalik pa sa dati niyang anyo. Nagbagong buhay na rin sila. Kinilabutan din ako nang sabihin niya na dati ang kinakain nila ay tao talaga. Laman loob ng tao at karne, pati dugo ay sinisipsip nila. At naikwento pa niya sa akin na ang pinakamasarap na parte ng tao ay ang atay at ang dugo. Ang atay daw ay matamis sa kanilang panlasa. Ganon din ang dugo. Simula daw nang umalis sila sa kabundukan kung saan naroon ang kanilang angkan, hindi na sila nakakain pa ng tao. Gusto nila iyon dahil hindi na nila kailangan kumitil ng buhay para lamang makakain ng tao. Hindi sila makokonsensya. Napangiti ako roon. Mali ang sinabi ng aking ama na may masamang balak ang isang aswang kapag nakipaglapit siya sa isang tao. Depende pa rin iyon. "Tanggap mo ba ako, Samuel?" tanong niya sa akin noon. Tumango ako at tinapik ang kanyang balikat. Sinabi ko na walang dahilan para hindi ko siya tanggapin. Wala naman siyang ginagawang masama. Sa maniwala man kayo sa hindi ay naluha siya, Sir Casper. Biniro ko pa nga siya na baka may makakita sa amin at isipin na may relasyon kami at pinapaiyak ko siya. Natawa na lang kami noon. Nangako kami sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi namin iiwan ang isa't isa. Mananatili kaming magkaibigan hanggang dulo at panghahawakan ko iyon. Hindi ko sinabi sa aking mga magulang ang natuklasan ko kay Gino. Ayaw kong ipaiwas nila sa akin si Gino. Kilala ko ang aking ama. Hindi siya sang-ayon na may mababait na aswang. Hanggang sa isang araw iyon ng linggo, niyaya ako ni Gino na pumunta sa kanila. Magkikita na lang daw kami sa waiting shed na malapit sa paaralan. Dahil wala ang aking mga magulang noon,
Nagpunta ako sa likod bahay kung saan naroon ang aming mga alagang manok at bibi. Nasa kulungan ang mga manok, samantalang ang mga bibi ay nasa malawak naming lupa. Kumuha ako ng 2 medyo kalakihan na ng manok. Inilagay ko iyon sa sako at binitbit patungong paaralan. Nang makarating ako roon, nandoon na si Gino at naghihintay sa akin. Sabay na kaming nagbike patungo sa kanila. Tinanong niya ako kung ano ang laman ng sakong dala ko. 2 manok, ibibigay ko sa inyo. Nakangiti kong sabi. Nagtaka siya pero kalaunan ay ngumiti rin. Ilang minuto rin ang itinagal ng pagbike namin hanggang sa uminto kami sa isang bahay kubo na malapit sa bukirin. Ang sabi ni Gino, binenta ang bahay ng maliit na halaga at sakto naman na may pera sila noon galing sa ipon nila. Maluwag ang paligid ng bahay at may mga alaga din silang hayop. Lumabas ang isang babae na may sa tingin ko ay nasa 40 anyos na. Nakabistida, kayumangki ang balat at maganda. Iyon ang ina ni Gino. Lumapit siya sa amin at pinapasok kami sa loob. Ipinakilala ako ni Gino sa kanyang ina na ang pangalan ay Merlita. Natutuwa daw siya na makita ako. Naikwento na daw ako ng aking kaibigan rito. At masaya ang ginang dahil may kaibigan na maituturing si Gino. Ibinigay ko sa kanila ang sako na may lamang manok. Matapos magpasalamat, pinapasok kami sa loob ng bahay. May nakahanda ng merienda roon. Pansit iyon na walang sahog. Hindi kasi sila kumakain ng lutong karne. Naiintindihan ko iyon. Matabang ang pansit dahil walang mga sangkap na pampalasa. At naiintindihan ko rin naman iyon. Pag-aalaga ng hayop ang ikinabubuhay nila. Namatay ang ama ni Gino dahil sa pakikipaglaban sa mga tulisan noon. Nalaman kasi ng mga ito na aswang sina Gino. Kaya gumawa sila ng paraan para mapatay sila. Marami ang napaslang sa kanilang lahi, pero mas marami pa rin ang nakaligtas. Simula noon, sa bundok na sila naninirahan. Umalis lang sila roon dahil gusto ni Gino at ng kanyang ina ng magbago. Hindi naman daw sila itinakwil. Kung gusto nilang bumalik, ay makakabalik sila. Habang nagmay-merienda, nagkukwentuhan sila. Ang sabi ni Gino, ang kanyang lolo ang aswang hanggang sa nagpapasalin-salin na iyon. May naging kaibigan kasi sila noon na hindi alam na aswang. Na hindi nila alam na aswang. Inimbitahan sila sa kaarawan nito. Hindi nila alam na iyong pagkain na ibinigay sa kanila ay may orasyon ng pinakapinuno ng aswang. Na ang sino man ang makakain iyon ay magiging yanggaw. Noong unay walang napansin ang lolo at lola ni Gino. 1 buwan nang lumipas, parang may naramdaman silang kakaiba. Gusto nilang uminom ng dugo at kumain ng sariwang karne. Wala naman silang naging sakit. Nang magpa-albularyo sila, doon nila nalaman na nayanggaw sila ng isang kakilala. Hindi na raw iyon magagamot ng albularyo dahil lumalaki na ang sisiw na nasa kanyang tiyan. Walang nagawa ang dalawa kundi ang tanggapin iyon. Dahil ang orasyon ay may kasamang dasal na magiging daan para rumami ang mga aswang. Kaya simula noon, kung sino ang napangasawa ng kanilang anak ay magiging kalahi nila. Gaya ng ina ni Gino na nayanggaw at naging ganap na aswang. Naging tradisyon na ng angkan nila yon. Mataman lamang akong nakikinig noon. Nang matapos sa kwentuhan, nagpaalam na ako. Wala kasing magbabantay sa mga alaga naming manok. Nakatayo na ako noon nang magsalita si Gino. Pagkatapos ng taong ito, pupunta tayo sa amin. Ipakilala kita sa aking angkan, Samuel. Sabi niya. Natuwa ako noon at pumayag.
Hindi ko akalain na gusto pala niya akong ipakilala sa angkan. Nakakatuwa dahil hindi niya ako ikinakahiya. Pagbalik ko sa bahay, nagpakain ako ng alaga naming mga hayop. Nang matapos, nag-review at hinintay sina nanay at tatay. Alas 5 na nang makauwi sila. Kaagad na dumiretso si tatay sa mga alaga naming hayop para tignan ang mga iyon. Ganon lagi si tatay. Isa rin kasi iyon sa source of income namin. Ako naman noon ay nagluto na ng kanin. Mag-isa lang akong anak. Hindi na nabiyayaan ang aking mga magulang dahil nagkaroon ng cyst sa ovary si nanay noon. Kaya nahirapan siyang magbuntis. Nasaan ang dalawang manok na babae? Tanong ni tatay nang kakapasok pa lang ng bahay. Natigilan ako noon. Ang sabi ni nanay baka nariyan lang daw sa paligid. Baka nakawala. Ang sabi ni tatay, imposibleng makawala sila dahil nakalak ng maigi ang kulungan. Tinignan niya ako. Ayoko magsinungaling. Sinabi ko sa kanya na ibinigay ko sa aking kaibigan dahil gustong magkaroon sila ng aalagaan ng mga sisiw. Kaya babaeng binigay ko kasi may mga lalaki na sila. Tinitigan lamang ako ni tatay noon. Parang nagdududa siya. Nang makitang hindi ako nagsisinungaling, hinayanan niya ako. Hindi daw nagsisinungaling pero kasinungalingan pa rin, di ba? Huwag na lang daw akong magbigay sa susunod dahil hindi iyon libre. Itinuloy ko na lang ang pagluluto at nag-iisip ng paraan kung paano matulungan ang aking kaibigan. Lumipas sa mga araw, mas lalo kaming naging malapit ni Gino. Masaya ako dahil may kaibigan akong aswang. Minsan, bumibili ako ng karne at ibinibigay iyon kay Gino. Minsan nga ay ayaw na niya iyong tanggapin, pero ipinipilit ko na lang. Nagtataka na rin sina nanay at tatay dahil may mangilan-ngilan ng nawawalang mga manok, pato at bibi. Kaya para hindi sila magduda, gumawa na ako ng paraan para mas mabigyan ko pa sina Gino ng kanilang kailangan. Alam kong mali iyon, pero iyon lang ang alam kong paraan para mabuhay sila. Hindi ko akalain na mahirap pala ang kalagayan nila. Hindi ko sinabi kay Gino ang bala ko dahil tiyak na magagalit siya. Alas 10 iyon ng gabi. Lumabas ako ng bahay at nagpunta sa aming kapitbahay. Halos lahat sa amin roon ay may mga alagang hayop. Di pa kasi uso noon ng mga lasinggero na tirador na mga manok. Pasimple akong pumunta kina Tita Estrella. Kumuha ako ng isang tandang na manok na nakatali. Sakto naman na hindi na iyon nag-ingay dahil kaagad kong hinawakan sa ulo. Itinago ko ang manok sa aming bodega at kinaumagahan nun, Linggo. Pumunta ako sa kanila. Ibinigay ko iyon kay Samuel. So akin ulit to? Tanong niya. Tumango ako at sinabi na pwede nila iyong kainin. Nagpasalamat siya sa akin noon. Ngunit ang sabi niya, huwag na daw akong mag-abala. Ang sabi ko naman noon, hayaan niya lang ako sa mga ginagawa ko. Sumang-ayon na lamang siya noon. Hindi na bago sa akin na makita silang kumakain ng hilaw na karne. Nung una, hindi ko iyon masukmura. Pero nang tumagal, kinakaya ko na. Pag-uwi ko noon, nadatnan ko na may nagkukumpulan sa harapan ng bahay ni na Tita Estrella. Lumapit ako roon. Kausap ni Tita ang isang kapitbahay at pinagbebentagan na ito ang kumuha ng manok nila. Ngunit itinatanggi naman iyon ni Tita Mabel. Pumagitna si tatay na kakarating lang. Huwag kang mangbentang, Estrella. Magkapatid sila ni tatay. Naiinis na pumasok sa bahay si Tia. Ako naman ay pumasok na rin sa bahay noon at nagbihis. Nang matapos akong magbihis, lumabas na ako ng silid at pumunta sa kusina para magmerienda.
Nadatnan ko sina tatay at nanay noon na nagkakape. Tinignan ako ng masama ni tatay at sinabi na baka ako ang kumuha niyon. Pero tumanggi ako. Nasabi lang daw niya iyon dahil kumukuha ako ng manok namin at ibinibigay sa aking kaibigan. Sinabi ko na hindi ko magagawa yan. Ang sabi ni tatay, hindi ko pwedeng gawin iyon dahil hindi ko obligasyon na bigyan sila ng makakain. Tumangaw na lamang ako noon para hindi na humaba pa ang usapan. Nagpalipas ako ng ilang araw bago ako ulit kumuha ng manok ni Tia Estrella. Pagdating ko na naman noon sa bahay, sobrang galit na siya. Kung hindi aamin ang may gawa niyon, sisiguraduhin niya na sa susunod ay mahuhuli na ito at ipakukulong. Walang sinabi sa akin noon si tatay. Nakatingin lamang siya sa akin noon, kaya naman humingi na ng tulong si Tia Estrella sa mga tanod na tumulong na mahuli ang nagnanakaw ng kanyang mga alagang manok. Nang sumunod na linggo noon, kumuha ako ng isang bibi namin. Hindi na kasi ako makakuha ng kina Tita Estrella dahil may nagbabantay ng bawat oras ng madaling araw. Nagtungo na ako noon kina Gino. Ngunit palabas pa lang noon si Gino sa bahay nila. May nagsalita sa aking likuran. Anong ginagawa mo rito, Samuel? Lumingon ako at nakita si tatay. Tumingin siya kay Gino na papalapit sa amin noon. Ngumiti ang aking kaibigan sa amin. Nang malapit na, binati niya ang tatay ko. Tinanong ni tatay kung ano iyong dala kong sako. Sinabi ko ang totoo. Kung magsisinungaling ako, wala ring silbi. Dahil titignan niya ang laman ng sako. Sumagot si Gino. Ang sabi niya, nagbibigay ako ng mga manok, bibi at pato para sa kanila. Nagpasalamat siya sa aking tatay. Umiling si tatay. Ang sabi niya, wala siyang alam sa ginagawa ko. Nagulat noon si Gino at nagtatakang tinignan ako. Nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko kayang tignan ang kanyang mga mata. Ang sabi niya, kanino galing ang mga hayop na ibinibigay ko sa kanila. Sakto naman na lumabas ang ina ni Gino at pinapasok kami sa loob. Ang sabi ni tatay, mas mabuti na sa loob na kami mag-usap. Nagtungo kami noon sa loob at naupo sa dikahoy nilang upuan. Sinabi ko ang totoo na kumukuha ako ng mga alaga naming hayop para may maibigay sa kina Gino. Ikaw rin ang nangnakaw ng 2 manok ng Tia Estrella mo? Galit na tanong sa akin ni tatay. Tinignan ko noon si Gino pero nag-iwas siya ng tingin. Alam kong galit siya sa akin dahil sa ginawa ko. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Tinignan ni tatay ang dalawa. Kung gusto daw ng ina ni Gino, matutulungan daw siyang maghanap ng trabaho bilang kasambahay. Hindi ganon na kailangan kong magnakaw para lamang may maibigay sa kanila na hayop. Kung alam lang ni tatay ang dahilan. Ngunit nabigla ako sa sumunod na sinabi ni Gino. May lahi po kaming aswang, sabi niya sa aking itay. Nagtataka ko siyang tinignan nun. Ngunit kaagad na sinabi ni Gino na wala siyang balak na masama sa akin. Parang kapatid na ang turing niya sa akin. Tumayo si tatay at hinila ako palabas ng bahay. Kaagad kaming sumakay ng tricycle pa uwi sa amin. Gusto kong magsalita noon at magalit dahil kabastusan ang ginawa ni tatay na pag-alis ng hindi nagpapaalam para baka marinig ng driver ng tricycle. Pagdating sa bahay, kaagad akong kinausap ni tatay. Sinabi niya, bakit daw ako nakikipagkaibigan sa isang aswang? Pwede daw akong mapahamak sa kanila. Ngunit sinabi ko na hindi nila ako sasaktan. Kung gawan nila ako ng masama edi sana noon pa. Huwag niyang itulad sa ibang aswang sina Gino. Hindi naman na nagsalita noon si tatay. Basta ang sabi niya sa akin ay mag-iingat ako. Huwag ko nang gagawin ang ginawa kong pagkuha ng alaga naming hayop
at hayop ni na Tita Estrella. Papalitan na lang daw niya iyon. Narealize ko rin na mali ang ginawa ko. Nang malaman iyon ni nanay, hindi siya nagsalita. Kinaumagahan, pagpasok ko sa paaralan, nakita kong mag-isang nakaupo si Gino sa upuan sa ilalim ng akasya. Lumapit ako at tinabihan siya. Sorry sa nangyari kahapon. Galit lang si tatay kaya hindi niya naisip ang mga ginagawa niya. Hinging paumanhin ko. Ang sabi niya sa akin, bakit ko daw iyon ginawa? Kumain sila ng galing sa nakaw. Nagsisisi talaga ako noon. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Dahil sa gusto ko silang matulungan kahit mali ay nagawa ko. Nagulat ako nang akbayan niya ako. Tumingin ako sa kanya at nakita ang kanyang matamis na ngiti. Sabay kaming tumayo at nagtungo sa aming silid-aralan. Mabilis lumipas sa mga araw at buwan. Hindi naman ako hinadlangan ni tatay na makipagkaibigan kay Gino. Naramdaman naman niya na mabait sila Gino, kaya hinayaan na lang niya ako sa gusto ko. 2 buwan na lang ang natitira bago ang graduation namin. Excited ako na makita ang mga kamag-anak ni Gino. Pinagbuti namin ang pag-aaral at nakapasa kami. Nang sumapit ang graduation, masayang-masaya kami ni Gino. Inalok ni tatay sina Gino at ang ina niya na tawagin na lang natin sa pangalang Merla o Merlita. Nasa bahay na kumain. Huwag silang mag-alala dahil si Merla ang magluluto ng pagkain nilang dalawa. Pagkatapos noon, nagpunta na kami sa bahay at doon kumain. May mga kamag-anak na pumunta. Ngunit habang kumakain kami, sinasabi ni Ate Estrella na gusto daw niyang tikman ang lutong ulam na kinakain nila Gino. Naku tiya, hindi pwede. Para sa kanila lang iyon. Specialty kasi nila iyon, sabi ko. Ngunit iginiit pa rin iyon ni tita na gusto niya iyong tikman. Lumapit siya kina Tia Merla at kumuha ng ulam nila tsaka nilagay sa plato. Kinabahan ako nang kakainin na ng tiya ang pagkain. Sumimangot ito nang matikman ang pagkain. Matabang daw iyon at hindi pa masyadong luto ang karne. Sinabi pa niya na ganoon ang luto ng mga aswang. Matabang. Sinabi ko na iyon ang specialty nila. Tinignan ko si Tia Merla. Ngumiti ako bilang katunayan na wala silang dapat na ipag-alala. Ilang araw ang lumipas noon. Nagdesisyon na kaming pumunta ni Gino sa kanila kasama si Tia Merla. Sumakay kami sa bus patungo roon. Sinabi ko sa aking kaibigan na kinakabahan ako. Ang sabi niya, natural lang iyon. Pero wag daw akong mag-alala dahil walang masamang mangyayari sa akin. Mabait sila at tiyak na makakasundo ko sila. Pabiro kong sinabi noon na baka balakin nila akong katayin, lalo na at tao ako. Kasi di ba nga kumakain sila ng tao? Ang sabi ni Gino, baka hindi na nila gawain iyon ngayon. Ilang oras din ang nilakbay namin patungo sa isang isla sa Camarines Sur. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar dahil sa ngayon ang dagat ay isa ng tourist spot sa bansa. Pagdating namin sa terminal, sumakay kami ng pampasaherong tricycle na magdadala sa amin patungo sa Pampang. Sa Ibayo pa kasi iyon dahil sa bundok sila nakatira. Pagkarating namin sa Ibayo, bumaba na kami ng bangka. Tinanong pa nga ng bangkero kung ano ang gagawin namin roon. Ang sabi ko na lang, magre-research kami sa kalikasan na isa na roon ang bundok. Mukhang naniwala naman ang bangkero kaya umalis na rin. Nakahinga kami ng maluwag doon. Pumasok na kami sa loob ng gubat. Ang sabi ni Gino, 1 oras ang lalakarin namin patungo roon. Nagpapahinga naman kami kapag nakaramdam ng pagod at magpatuloy kami ulit. Nang sabihin ni Gino na malapit na kami,
mas lalong lumakas ang kaba ko. Parang may nararamdaman akong panganib. Kinalma ko ang aking sarili at inisip ang sinabi ni Gino na walang mangyayaring masama sa akin. Hanggang sa may matanaw na kaming mga kabahayan sa di kalayuan. Itinuro iyon ni Gino. Iyon na daw ang sa kanila. Marahil, ginawa nilang open area iyon para may pagtayuan ng bahay. Talagang walang makakapunta roon ng mga residente dahil sobrang layo na iyon. Ang sabi niya, sa loob ng 1 linggo 2 beses silang mangisda at 2 araw nila iyong magiging ulam. Nang makarating roon, namangha ako dahil sa ganda ng komunidad. May taniman rin sila ng mga gulay at prutas. May mga hayop pa rin na nakapastol sa mga damuhan. Napatingin sa amin ang isang matanda na nasa labas at abala sa pagkuha ng gulay. Gino, Merla, Sigaw nito. Lumapit ang dalawa at nagmano sa matanda. Nilingon ako ni Gino at tinawag. Ipinakilala niya ako sa matanda na lola pala niya. Ipinakilala niya ako bilang kaibigan. Binati ko naman ang matanda. Pagkatapos siyang kumuha ng mga gulay, niyaya na niya kaming pumasok sa loob ng compound. Pumasok kami sa loob ng isang kubo at naupo sa silya na naroon. Ang sabi ng nanay ni Gino, magpahinga na muna daw kami. Dahil mamayang hapon ay ipakilala daw ako sa kanilang mga kamag-anak. Sumang-ayon naman ako at pumasok kami ni Gino sa isang silid at nagpahinga. Makaraan lang ang ilang oras. Nagising ako dahil sa ingay sa labas. Wala na rin si Gino sa aking tabi. Sumilip ako sa bintana at nakita ang mga nasa 10 katao na nag-uusap. Nakita ko rin si Tia Merla na may kausap na lalaki. Nasa tansya ko'y nasa edad 50 na mahigit. Lumabas na ako ng silid at saktong papasok naman noon si Gino. Nilapitan niya ako at sinabi na ipakilala daw niya ako sa mga kamag-anak nila. Sabay kaming lumabas ni Gino at natuon naman sa akin ang tingin ng mga naroon. Para ba akong kinikilate sa paraan ng pagkakatingin nila? Bumulong ako sa aking kaibigan na naiilang ako sa ginagawa nilang pagtingin sa akin. Natawa siya ng mahina at sinabi na ganoon lang daw sila kapag nakakita ng purong tao. Lumapit kami at ipinakilala ako ni Gino sa kanyang mga kamag-anak. Masaya naman sila pero may napansin ako. May 3 kalalakihan ang para bang iba ang tingin sa akin. Hindi dahil sa purong tawa ko, kundi dahil parang balak nila akong patayin. Hindi ko na lamang pinagtuunan iyon ng pansin. Mamayang gabi, ay magkakaroon ng konting salo-salo. Magkakaroon ng seremonya dahil sa pagbisita ng aking pamangkin. Magkikita mo ang tunay na anyo namin. Hindi ka ba matatakot kung sakali? Tanong ng lalaki na kausap ni Tia Merla nun, na napag-alaman ko na kapatid niya. Sinabi ko naman na walang dahilan para matakot ako. Basta ligtas ako at hindi nila ako sasaktan. Kasabay nito ay nagpaalam ang 3 lalaki na pakaramdam ko na may balak sa akin. Huminto sila sa di kalayuan sa amin at nagbulungan. Masama talaga ang kutob ko nun. Parang may mangyayaring masama. Tumingin sa akin ang isang lalaki na may mahabang buhok at may ibinulong sa isa. Tsaka nagkanya-kanya na sila ng alis. Matapos nito ay nagpaalam na kami noon ni Gino dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Pagpasok namin noon sa bahay ng lola niya, sinabi ko na ang napansin ko. Biglang sumeryoso ang aking kaibigan. Titignan daw niya ang kilos nila dahil kung may balak silang masama, mas mabuti na umalis na ako ron. Sumang-ayon ako sa sinabi niya.
Pinayuhan niya ako na maghanda mamayang gabi. Huwag daw akong magugulat. Sinabi ko na handa na akong makita sila. Hanggang sa dumating na ang 6:00 ng gabi. Abala na ang mga kamag-anak ni Gino sa pag-aasikaso para sa gagawing seremonya para sa pagbisita nilang dalawa. Tradisyon nila iyon bilang mag-anak at hindi ko alam kung ganoon rin ang ibang angkan ng aswang. May naghihiwa ng mga gulay, may nagbabaga ng uling at naghihiwa ng karne. May isang kambing na nakatali sa isang puno. Ang sabi ni Gino, iyon daw ang iaalay nila sa kanilang sinasamba bilang pasasalamat dahil ligtas silang mag-ina na nakauwi roon. Napatingin ako sa gilid ng makita ang tatlo na may mga 2 malaking kawa. Pasimple akong bumulong noon kay Gino at sinabi ko na naroon ang 3. Ilang minuto ang lumipas bago siya lumingon ng papalapit ng 3. Matapos magawa ang lahat, itinali ang kambing sa isang kahoy at pinasan iyon ng 2 matanda. Ganon daw talaga iyon. Kung sino ang pinakamatandang lalaki, sila ang papasanon. Nagubad ang mga lalaki ng pangitaas na damit. Ang mga babae naman ay nakasaya. May hawak silang bote na ang laman niyon ay langis. At saka ipinahid sa katawan ng kanilang asawa at mga anak na lalaki. Ang sabi ni Gino, kasama iyon sa tradisyon. Nasa gilid lamang ako noon habang pinagmamasdan sila. Pagkatapos noon, may binasang libreta ang lola ni Gino. Parang dasal iyon na hindi ko maintindihan. Sa pagkakaalam ko, wikang Latin iyon. Nang matapos sa pagbabasa ang matanda, unti-unting nagbago ang anyo nila. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko noon. Unti-unting lumalaki ang kanilang katawan. Kasabay ng pagkakaroon nila ng makakapal na balahibo. Naging mapupula ang kanilang mga mata. Nagkaroon sila ng matutulis ng ngipin at kuko. Kasabay niyon ay ang nakakabinging sigaw nila. Ang mga kababaihan naman ay sumasayaw. Parang tinikling na sayaw. Ganoon. Inaamin ko, natakot ako noon. Sino ba naman ang hindi? Hindi ko akalain na may ganoon palang nilalang na nag-e-exist noon. Sumama rin ang mga aswang sa sayaw. Nang matapos, kinatay na nila ang kambing at sinimulan na lutuin ng matapos iyong hiwain. Nagbago ulit ng anyo ang mga aswang at naging normal na tao. Kaagad akong nilapitan noon ni Gino at tinanong kung kumusta ako. Sinabi ko naman na ayos lang ako. Nabigla lang ako dahil first time kong makakita ng anyo ng isang aswang. Habang abala sila sa pagluluto ng pagkain, nakita namin ni Gino na pumasok sa kakahuyan ang 2 lalaki na hindi maganda ang tingin sa akin. Ang isa kasi ay abala sa paghihiwa ng karne. Sandali lang, dito ka lang. Huwag kang aalis ha. Susundan ko sila. Paalam ni Gino. Pinigilan ko siya noon dahil baka ano ang mangyayari sa kanya. Ngunit sinabi niya na magiging ayos lang siya dahil mas malakas siya sa 2. Basta't sundin ko na lang daw ang sinabi niya na huwag akong lalayo roon. Tumango ako at kasabay noon ay ang pagpasok niya sa kakahuyan. Kasalukuyan silang nagluluto noon pero wala pa si Gino at ang 2. Kinakabahan ako noon. Nang matapos, inilagay na nila ang pagkain sa isang mahabang mesa. Habang naghahanda sila ng pagkain, lumapit sa akin si Tia Merla at kinamusta ko. Hindi daw ba ako nakaramdam ng takot sa nakita ko? Sinabi ko ang totoo pero ayos lang yon. Tinanong niya ako kung nasaan si Gino. Sinabi ko na nagpunta sa kakahuyan. Tinanong ni Tia Merla kung ano ang ginagawa ni Gino roon. Sinabi ko rin na hindi ko alam. Hindi na siya nagsalita noon at bumalik na sa ginagawa.
Ang sabi niya sa akin, ipinagluto raw ako ng sarili kong ulam kung saan nilagyan nila ng pampalasa na galing sa asin. Nagulat ako noon. Paano nangyari yon? Ang kanyang ina ay hindi tinatabla ng asin. Ilang sandali lamang, may narinig akong mga yabag mula sa kakahuyan. Tumayo ako at lumingon roon. Nakita ko si Gino na may mga sugat sa braso at paa. Kaagad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Nagipaglaban daw siya sa dalawa. Nakaramdam ako ng guilty nun dahil napahamak pa siya dahil sa akin. Nakita ko sa di kalayuan ng dalaga na mas malala ang sugat na natamo. Lumapit sa amin ang mga naroon at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Gino ang totoo. Nagalit ang lola ni Gino at sinabi na kakausapin daw silang tatlo pagkatapos silang magamot. Ginamot ni Tia Merla ang mga sugat ni Gino. Tinanong ni Tia kung ano ang nangyari at bakit nagkaroon siya ng mga sugat. Nakipaglaban ako sa dalawa, Nay, dahil umamin sila na may balak silang masalama kay Samuel. Sinabi ni Tia na baka dahil sa matagal na silang hindi kumakain ng tao. Dahil nagbago na sila. Subalit na trigger ulit iyon ang panlasa nila sa laman ng tao. Ang sabi ni Tia Merla ay kakausapin daw nila ang dalawa. Nagbanta si Gino na kapag sinaktan ako ay tiyak na papatigin niya ang dalawa. Nang matapos gamutin ni Tia ang mga sugat ni Gino, natulog ito. Ako naman ay humingi ng patawad sa kanya. Kung hindi dahil sa akin ay hindi magkakaroon ng pagtatalo ang angkan nila. Bali 2 angkan sila na naroon. Kaibigan ng ama ni Tia Merla at ang isang angkan na nadamay sa pagyayanggaw. Paggising ni Gino, naroon na ang 2 lalaki. Umalis na muna kami ni Tia Merla para makapag-usap sila. Nang nasa labas na kami, sinabihan ako ni Tia na maging mapagmatsyag sa tatlo kung sakali man na tama ang hinala ko na may balak sila. Tumango ako noon. 3 araw lamang ako roon. Ilang sandali ang lumipas, lumabas na ang 2 at hindi ako tinignan. Pumasok ako sa loob at nilapitan si Gino. Naayos na daw ang lahat basta't bumulong siya sa akin na mag-iingat ako. Tumango naman ako. Kinabukasan, wala akong napansin na kakaiba hanggang sa kinagabihan noon. Kasalukuyan akong natutulog noon nang may marinig ako mga yabag sa labas. Binalingan ko si Gino na mahimbing na natutulog. Bumangon ako at pasimpleng sumilip sa sewang ng bintana. May harang iyon na kahoy na may mga espasyo. Sumilip ako roon at gano'n na lang ang gulat ko nang may makita akong mapupulang mga mata. Sumandal ako sa dingding habang hawak ko ang aking dibdib dahil malakas ang kabog niyon. Napatingin ako sa kama at wala na roon si Gino. Saan kaya siya nagpunta? Kaagad akong sumilip sa sewang ng bintana nang may marinig akong angil. 3 aswang ang naroon at nakaharap ang isa pang aswang na may mahabang buhok. Mukhang si Gino iyon. Nagulat ako nang bigla na lang sumugod ang 3 kay Gino. Kalmot at sipang natamo ni Gino. Ako naman ay kaagad na nagpunta sa silid ni Tia Merla, pero napahinto ako ng may lalaki sa labas. Kaagad niya akong nilapitan at itinutok ang matulis na kuko sa aking leeg. Huwag kang magsusumbong. Kung hindi, gagawin ka naming pagkain. Matigas nitong sabi. Itinaas ko ang 2 kong kamay noon bilang pagsuko. Natigilan ng lalaki nang may tumutok rito na kutsilyo sa leeg. Nagawa sa kahoy pero matulis iyon. Naroon ang lola ni Gino at si Tia Merla. Sinabi ng matanda na pakawalan ako. Na ginawa naman niya. Kaagad itong umalis. Kami naman ay nagmamadaling lumabas ng bahay. At nakita si Gino na sugatan at walang malay. Samantalang ang 3 ay puno ng sugat at pinipigilan ng 3 aswang.
Sinabi ng pinakapinuno na dalhin ang tatlo sa kulungan. May nilabag silang batas. Sinunod naman iyon ng tatlong aswang na may hawak sa kanila. Ang batas na iyon ay makukulong ang kung sino man ang magiging dahilan ng laban o away. Binuhat naman si Gino at dinala sa bahay ng lola niya para magamot. Naawa ako sa kalagayan ni Gino. Punong-puno siya ng sugat at nawalan daw siya ng malay dahil sa pagkakabagsak niya. Bale, may manggagamot sila nun na may alam sa mga halamang gamot na isang matandang lalaki. Ito daw ay mayroong mahiwagang langis na siya din ang may gawa. Tinignan ko si Tia Merla na kasalukuyang ginagamot ang mga sugat ni Gino. Sinabi ko kay tita na aalis na ako kinabukasan. Nakokonsyensya ako dahil pagkaramdam ko kasalanan ko kung bakit nangyari iyon kay Gino. Ngunit sinabi ni Tia Merla na wala akong kasalanan sa nangyari. Ganun pa man, desidido na akong umalis. Sinabi ko na lang sa tiya na kung pupuntahan ako ni Gino, punta na lang siya sa bahay. Tumango naman si tiya at sinabi na mag-iingat ako. Papasikat na ang araw nun, kaya inihanda ko na ang mga gamit ko. Wala pa ring malay si Gino, pero ayos na daw siya. Baka mamaya pa magigising ang aking kaibigan. Pagkatapos kong magagahan, umalis na ako kasama si Nestor at ang mga tsuhi ni Gino. Ihahatid ako dahil may balak silang mangisda. Habang nasa daan kami, natanong ng dalawa kung paano kami nagkakilala ni Gino. Ikunento ko naman iyon sa kanila. Natutuwa sila dahil may tunay na kaibigan ang kanilang pamangkin. Humingi ako ng pasyensya sa nangyari sa kanina. Wala daw akong kasalanan sa nangyari. Sadyang natukso lang ang tatlo sa akin dahil iba ang amoy kapag tao talaga. Kumbaga sariwang karne. Nanindig ang balahibo ko doon, pero hindi na lang ako nagsalita. Nang makarating sa dulo, mabuti na lang at may bangka na babalik sa Pangpang, kaya sumakay na ako. Palihim lang silang kumukuha ng isda sa may gilid ng isla para hindi sila makita. Nakaramdam ako ng awa dahil kailangan nilang magtago para lang mabuhay. Mas mabuti niyang maging maingat kaysa matunto ng mga tao kung saan ang komunidad nila. Pagka-uwi ko noon, tinanong ni tatay kung kumusta daw ba ako. Ikunento ko ang lahat ng nangyari. Mula sa simula hanggang sa pagkawala ng malay ni Gino at ang aking pag-alis. Mabuti na lang daw at ligtas akong nakauwi, sabi ng aking mga magulang. Humanga sila kay Gino dahil sa pagiging mabuti nitong kaibigan. Dumaan ang mga araw, tinulungan ko si tatay sa pag-aalaga ng mga hayop. Lagi akong nag-aabang na sana isang araw, bibisitahin ako ni Gino. Ngunit lumipas ang 2 buwan, pero wala ang aking kaibigan. Nalungkot ako nun. Sinabi ni tatay na may mga tao talagang aalis at darating. Hanggang sa isang araw, pumasyal ang kapatid ni tatay na si Juanito. Nangangailangan daw ng tagakatay ng baboy sa karinderya na pag-aari ng kaibigan nito. Nang sabihin nito ang sahod, sumang-ayon na kagad ako. Sayang kasi iyon para naman matulungan si ng tatay at makapag-ipon na rin ng matrikula para sa pag-aaral ko. Kasi ilang linggo na lang ay pasukan na naman. Makalipas ang 2 araw na pananatili ni Tio sa bahay, bumiyahe na kami ni Tio Juanito. Habang nasa daan ay nasa isip ko pa rin si Gino. Kung kumusta na kaya siya. Nang makarating kami sa karinderya, ipinakilala ako ni Tio sa mag-asawang may-ari ng karinderya. Bukas na lang daw ako magsisimula sa trabaho. Pagpahinga na lang daw muna ako dahil baka pagod ako sa biyahe. Tinuruan lang ako ng mga dapat kong gawin bago ako nagpahinga. Kinabukasan noon, nagsimula na ako sa trabaho. Nung una ay patulong-tulong lang ako. 3 kaming nagkakatay. Ang 2 ay sa baboy at ako naman ay sa manok kasi doon ako sanay.
Nang matapos kong hiwain ang karne ng manok para sa putahe na iluluto na para roon, nagpunta naman ako sa harap para tulungan sa paglilinis ang dalawang babae na nakatuka sa pagsandok ng mga ulam at kanin. Napatingin ako sa harap nang pumasok ang isang babae na sa tansya ko ay mas matanda sa akin ng 2 taon. Na mga panahon na ito ay pwede namang magtrabaho ang mga minor de edad, lalo at karinderya iyon. Hindi naman iyon malaking kumpanya na kailangang nasa 80 gulang para magtrabaho. Binati ko siya pero ngumiti lamang siya. Maraming customer si Tia Pasing. Kaming 3 ang nakatuka sa pagsaserve sa mga customer. Ako na ang itinuka sa paghugas ng pinggan. Makalipas ang 1 linggo, nagpaalam si Cynthia, ang isang taga-serve. Pinapauwi daw sa kanila dahil may sakit ang kanyang ina. Pumayag naman si Tia Pasing hanggang sa may dumating na babae na siyang pumalit kay Cynthia. Napakaganda niya. Kaya naman nakipaglapit ako sa kanya. Naging magkaibigan kami sa loob ng ilang araw na magkasama kami. Hindi na sumagi sa isip ko noon si Gino dahil parang nag-i-enjoy ako sa pagtitinda at nariyan si Maylin na lagi kong nakakausap. Nagkaroon na rin ako ng paghanga sa kanya noon. Ngunit isang araw, naging bisita ko si Gino. Hindi ko akalain na magkikita pa kami noon. Akala ko nakalimutan na niya ako. Ang laki ng ipinayat niya at halatang stress ito. Nakiusap ako kay Tia Pasing na kung pwede mag-absent ako noon para makapag-usap kami ni Gino ng maayos. Sinabi ko na matalik ko siyang kaibigan at matagal kaming hindi nagkita. Pumayag naman siya. Doon lang kami sa tinutuluyan kong maliit na kubo na di kalayuan sa karinderya. Kay Tito Juanito daw ito dati, noong umi-extra siya sa karinderya at kailangan niya ng matitiran. Kaya nagpagawa siya ng maliit na kubo kaysa umuwi siya araw-araw. Naupo kami sa labas kung saan may upuan roon. Kumusta ka na, Samuel? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakapunta rito. Matagal bago ako gumaling. At inayos din namin ang gusot na nangyari. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko na akala ko ay nakalimutan niya ako. Kaya hindi na niya ako pinuntahan sa bahay. Sinabi ko rin na kinakailangan kong magtrabaho para makapag-ipon sa pang-matrikula ko sa pag-aaral at makatulong sa aking magulang noon. Naiintindihan naman ni Gino yon. Tumingin siya sa akin at sinabi na gusto niyang magtrabaho roon. Gusto niyang bumalik kami sa dati kung saan wala kaming iniisip na ibang tao. Tinapi ko ang kanyang balikat. Sakto naman na kailangan pa ng isang kasama sa karinderya at ire-rekomenda ko siya kay Tia Pasing. Nang hapon na iyon, nagpunta kami ni Gino sa karinderya at inirekomenda ko siya sa may-ari. Tinanggap naman agad ni Tia Pasing si Gino at bukas ay pwede na siyang magsimula. Ngunit napansin ko ang pagtitig ng aking kaibigan sa cashier na si Jessa. Nang makabalik kami sa kubo, biniro ko pa siya na may gusto siya kay Jessa. Natawa lamang siya at tumango. Sinabi ko naman na may gusto ako sa isa sa mga taga-sandok ng ulam at si Maylin iyon. Natawa kami pareho at biniro ang isa't isa na nagbibinata na kami. Maaga kaming natulog noon para sa pagpasok kinabukasan. Siguro nagtataka kayo na baka bakla ang isa sa amin. Hindi po. Sadyang malapit lang kami sa isa't isa. Noong nasa high school kami, napagkamalan kami ni Gino na bakla daw dahil lagi kaming magkasama. Tinatawanan lang namin yon. Ngayon na nagkagusto kami sa babae, katunayan na straight kaming dalawa. Maaga kaming nagising noon ni Gino para maganda sa trabaho. Sa unang araw pa lang ay pumorma na siya kay Jessa. At sa unang araw na iyon, napansin ko na may nawawalang karne ng baboy. Nagtaka rin ang dalawa naming kasama. Sinabi ko na lang na baka akala lang namin iyon. Ngunit alam ko na may kinalaman roon si Gino at kinausap ko siya kinagabihan iyon.
Ang sabi niya, nakakakain siya ng hilaw na karne. Kaya naman ang ginawa ko nun. Sinabi ko kay Tia Pasing na kung maaari bigyan ako ng lamang loob ng baboy at manok. Minsanan na lang ang bayad sa sahuran. Nung una ay wala namang naging problema. Pero parang nagdududa na rin ang ibang kasamahan namin. Dahil araw-araw na lang kaming nagre-request ng lamang loob. Biniro pa nga ako ni Leo, ang isa sa mga nagkakatay ng baboy, kung hindi ba daw kami nagsasawa sa lamang loob. Ang sabi ko naman, paborito kasi namin iyon, lalong-lalo si Gino. Hindi na lang siya nagtanong nun. Mas lalo rin kaming naging malapit ni Mylene. Samantalang si Gino ay kay Jessa. Pagkikipagkaibigan lang muna ang hangad namin doon dahil minor de edad pa kami. Isang hapon yon, nagmemeryenda kaming apat sa labas ng kubo. Mabilis kasing natapos ang trabaho namin dahil maraming customer. Mabilis na ubos ang ulam. Tinanong ni Gino si Jessa kung sakali man na nasa tamang edad na siya, ay pwede daw ba niyang ligawan ang babae. Mas matanda si Jessa at Mylene sa amin ng 1 taon. Ngumiti si Jessa at sinabi na payag daw siya dahil mabait naman si Gino. Tumayaw sandali si Mylene at nagpaalam na pupunta siya sa karinderya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya roon, pero hinayaan ko na lang. Bali may beer sa harap. Kami lang ni Gino ang umiinom. Ang dalawa naman ay kumakain ng pulutan na karne. Inihaw na lamang loob ng karne at isda. Kahit papaano natuto na rin kumain ng lutong pagkain si Gino. Sabi ko, kailangan niyang masanay para walang magduda sa kanya. Pagbalik ni Mylene, nagulat na lang ako nang ibinudbud niya ang asin sa inihaw na isda na nasa mesa. Sinabi niya na natatabangan siya dahil wala raw sausawan. Biglang tumayo si Gino at lumayo roon. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa ikinikilos ng aking kaibigan. Allergy kasi siya sa asin, Mylene, sabi ko. Humingi siya ng sorry at kinuha ang isda at saka ipinasok iyon sa kubo. Pagbalik niya, sabi niya na iyon na lang iniihaw ang kakainin nila ni Jessa. Tumingin sa akin si Gino at nagpapasalamat sa ginawa ko. Niyaya ni Mylene si Jessa na kumuha ng kanin sa kubo. Nagpunta rin ako noon sa kubo para kunin ang kutsilyo na nakalimutan ko dahil hihiwain ko ang lamang loob na naihaw. Ngunit papasok pa lang ako sa bahay nang marinig ko na nag-uusap sina Jessa at Mylene. Tinatanong ni Mylene si Jessa kung bakit kailangan pang lumayo ni Gino sa asin. Kung allergy siya, pwede naman itong hindi kainin yon. Sinabi pa ni Mylene na baka aswang si Gino dahil alam niyang takot sa asin ang mga aswang. Napangiti ako sa sagot nun ni Jessa na kahit aswang daw ang aking kaibigan, ay tatanggapin niya ito. Natawa na lamang si Mylene at sinabi na kung aswang si Gino, pwede naman iyon sabihin sa kanila. Hindi naman nila iyon ipagkakalat dahil kaibigan nila si Gino. Masaya ako nun dahil tanggap si Gino ng dalawa. Nagulat sila ng paglabas nila, naroon ako. Ang sabi ko, kararating ko lang. Pagpasok ko, sasabihin ko mamaya kay Gino ang aking narinig. Nang matapos kami, inihatid namin ang dalawa sa sakayan ng tricycle, di kalayuan sa karinderya. Pasok pa lang namin sa kubo, sinabi ko na iyon sa kanya. Nagulat at nasiyahan siya dahil sa nalaman, kaya ang plano niya, bukas, sasabihin na namin sa dalawa ang katauhan ni Gino. Masaya ako para sa aking kaibigan dahil bukod sa akin ay may iba pa na tanggap siya kung sino siya. Kinabukasan nga, nilapitan ko si Mylene at sinabi na may sasabihin ako sa kanya mamaya. Ganon din ang ginawa ni Gino kay Jessa. Ngunit hindi namin napansin ni Gino na may iniisip na palang hindi maganda sa amin si Leo. Nang matapos kami sa trabaho, muli
Niyaya namin sina Mylene at Jessa na magluto ng merienda sa kubo. Nang matapos magluto, inihanda na namin ang pagkain sa mesa. Nang kumakain na kami noon, nagkatinginan kami ni Gino. Senyalis iyon na kailangan na naming sabihin sa dalawa ang sekreto ng aking kaibigan. About pala sa sasabihin namin ngayon. Tungkol pala iyon sa pagkatao ni Gino. Panimula ako. Tinanong ni Jessa kung ano daw iyon. Huminga ng malalim si Gino. Aswang ako. Pagtatapat nito. Tinignan ko ang ekspresyon ng mukha ng dalawa. Walang nagbago roon. Ngumiti si Jessa at hinawakan ang kamay ni Gino. Ang sabi ng dalaga, kagabi ay pinag-usapan nila iyon ni Mylene. At base sa ikinikilos ng aking kaibigan at ang pagbili ko ng mga lamang loob, katunayan iyon na aswang si Gino. Minsan, nakita raw ni Jessa na may kinakain siya na hilaw na karne. Natuto naman ng kumain ng lutong pagkain si Gino pero minsan ay hinahanap niya talaga ang hilaw na karne. Nag-a-adjust pa lang kasi ang katawan niya noon. Tanggap daw iyon ni Jessa. Dahil wala namang ipinapakita si Gino sa kanya na mali, kundi naging mabuti itong kaibigan. Tinignan ko naman noon si Mylene. Ang sabi niya, tanggap niya si Gino dahil kaibigan ko siya. Siyempre, mabait itong kaibigan sa kanya. Naluha noon si Gino dahil hindi niya akalain na makakatagpo siya ng mga kaibigan na hindi siya hinuhusgahan sa kung ano ang katauhan niya. Masaya ako para sa aking kaibigan. Kinabukasan, nagulat ako nang makita sa mesa ang isang asin. Hindi tuloy makalapit si Gino dahil roon. Sinabi ko kung pwede bang tanggalin niya ang asin. Natawa si Leo. Bakit? Natatakot ba siya sa asin? Nakangisi nitong sabi. Natigilan ako nun. Ano ang ibig sabihin niya? May alam ba siya sa pagkatao ni Gino? Huminga ng malalim si Gino at ngumiti sa akin. Sabi niya ay ayos lang. Nang makalapit ang aking kaibigan, nagulat ako nang biglang isabi ni Leo ang asin kay Gino na naging dahilan para umusok ang kamay nito. Aswang! Aswang! Sigaw ni Leo. Kaagad kong hinila si Gino patungo sa kubo para hindi siya makita ng mga kumakain. Kaagad kong isinara ang pinto nang makitang papalapit sa kubo si Leo kasama ang mga tao. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, sakto naman na bumaba si Tio Juanito sa kanyang motor at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Leo ang kanyang natuklasan. Ako naman ay pasimpleng nakadungaw lang noon sa bintana. Si Gino ay nakaupo lang sa gilid. Sinulyapan ko siya at nakita ang lungkot sa kanyang mukha. Nakita ko sina Jessa at Mylene na kinakausap ang mga tao. Kita ko ang galit sa mukha ni Leo na para bang pinagkaisahan siya. Ilang sandali lamang ang nakalipas, umalis na ang mga tao at maging si Leo. Sina Jessa at Mylene ay nagpunta sa kubo para kausapin kami. Ayos lang iyan, Gino. Nandito naman kami para sa'yo. Sabi ni Jessa at hinawakan ang kamay ng aking kaibigan. Niyakap ni Gino si Jessa at doon umiyak. Nakaramdam ako ng selos noon dahil imbis na sa akin siya umiyak ay kay Jessa pa. De bero lang. Masaya ako dahil nakakita ng babaeng matatanggap si Gino kung sino siya. Nagngitian na lang kami noon ni Mylene. Bumalik na sina Jessa at Mylene sa trabaho. Kami naman ay naiwan ni Gino. Naiwan sa kubo. Alis na ko, Samuel. Natigil ako sa ginagawang paghiwa ng karne nang marinig ang sinabi ni Gino. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at sasama ako. Sabi niya, uuwi na daw siya sa kanila. Kaya siya natagalan noon na bisitahin ako ay dahil gustong ipasa sa kanya ang pagiging pinuno sa edad na 18. Marami siyang kailangan na pagdaanan. Siguro ito na ang tamang panahon para tanggapin iyon dahil pananagutan niya iyon.
Nalungkot ako at nagtampo. Sinabi ko na iiwan na ba niya ako. Ang sabi niya, wala daw siyang choice. Ayaw niyang dumating ang pagkakataon na mapahamak ako at ang ibang tao sa paligid dahil sa kanya. Oo, hindi siya nananakit pero dahil sa aswang siya. Tiyak na katatakutan si Gino ng ibang tao. Naiintindihan ko naman siya nun. Paano si Jessa? Tanong ko. Hindi siya nakasagot. Wala akong pagpipilian kundi ang tanggapin ang desisyon niya. Nang gabing iyon, nag-usap sina Jessa at Gino. Gustong sumama ni Jessa ngunit tumanggi si Gino. Bata pa ang dalaga at marami pang oportunidad na darating rito. Hindi niya hahayaan nang dahil sa kanya ay makulong siya sa tradisyon at komunidad nila. Umayak noon si Jessa. Madaling araw iyon ang bumiyahe si Gino. Kami naman ay nag-resign na rin sa trabaho at maghahanap na ng ibang trabaho. Kinausap ko rin noon si Leo. Sinabi ko na hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba sa kanila ay hindi ginusto na maging aswang at gustong mabuhay ng normal na gaya ng mga tao. Humingi siya ng tawad sa amin noon. Tinanggap naman namin iyon. Hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kaming tatlo. Napangasawa ni Jessa ang pinsan ko na isang guro. Kami naman ang nagkatuluyan ni Mylene at biniyayaan ng 2 anak. Mananatili sa aking isip at puso si Gino. Nang minsan, nagkaroon ako ng kaibigan na aswang. Pero sa kasalukuyan, kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya kahit hindi na kami nagkikita. Nung una kasi ay binibisita niya ako. Pero simula nang lumipat kami ni Mylene sa baryo nila, ay hindi ko na siya nararamdaman. Maraming salamat Sir Caspar sa pagbigay ng buhay ng aking kwento. Kung sakali man na mailabas ninyo ito sa inyong YouTube channel, more subscriber and viewers po. God bless po sa inyo pati ang lahat ng nakikinig. Sana magkaroon kayo ng tunay na kaibigan at may magmamahal sa inyo ng tapat. Hanggang dito na lang po, Samuel ng Camarinesor.